Hi everyone! Kamusta kayo? Uy! Araw ng linggo, ito't mekos-mekos tayo ng sinimulan nating lumpia. Para naman maging consistent tayo, aba naman. Pagiging consistent, dito papasok ang tinatawag na paulit-ulit. Ito nga't paulit-ulit ko na nga itong ginagawa araw-araw. Malay natin, balang araw ay mag-viral din itong ating lumpia, aba naman. Kaya ikaw kung ano mang ginagawa mo, huwag kang magsawa kung paulit-ulit man yan. Dahil sa paulit-ulit, diyan daw nagsisimulan tinatawag na success. Kaya ituloy lang natin ito at huwag sana kayo magsawang manood sa mga paulit-ulit natin ginagawa dito. Nakakapagod diba kapag paulit-ulit pero once nakita mo ang resulta na tinatangkilik pala, abay nawawala ang pagod mo. Parang namomotivate pa nga ako para i-develop ito. Pagkatapos ko ngang magbalot ay pumunta kami sa Divisoria para maghanap ng mangkok. 20 peraso lang kasi ang mangkok na ginagamit sa aming parisan at nilalagyan lang yan ng plastic para mas mabilis i-dispose once pagkatapos nilang kumain. Kaya naisipan kong bumili ng 200 perasong mangkok para mabawasan namin ang paggamit namin ng mga plastic. And of course, part pa rin ito sa kung paano ulit namin palakasin ng aming parisan dahil nga nakakaranas kami ng tumal mula nung nilipat itong pwesto namin. Ang bibilangin ay mahigit 1 taon na nga itong gumagapang sa tumal ang aming parisan. Pansin ko nga na kahit anong lakas mo sa dati mong pwesto at once na lumipat ka, para ka pala talagang nagsisimula sa bago mong negosyo. Dahil dito magsisimula ka ulit na ipakilala itong mga pagkain na ino-offer mo. Kaya talagang walang shortcut ang success dito sa negosyo. Anyway guys, balik tayo dito sa mangkok. Pangatlong araw na nga namin itong gamit sa parisan at ang resulta nito ay mas nadagdagan ng trabaho. Dahil kinailangan pa itong hugasan at sterilize sa mainit na tubig pagkatapos makainan. Ganon na ganon ang proseso nito araw-araw. 3 tao nga ang na-involve sa prosesong ito. Isang taga-hugas, taga-sterilize at taga-punas. At ito ay okay lang as long as makakatulong ito na ma-improve ng konti ang ating munting kainan. Kaya sa mga nakakaranas ng tumal dyan, appear. Hayaan mo, hindi ka nag-iisa. May karamay ka. Ang importante na lang dito ay ang malagpasan mo sa paggawa ng iba't ibang pamamaraan para i-develop ito. Dito mo makaligtaan ng saglit na ay matumal pala at the same time na improve ng konti ang iyong negosyo. Isabay mo na rin ang pag-create ng iba't ibang dish na i-offer sa inyong mga customer. Para once feeling mo sawa na sila ay may iba pa silang pagpipilian. Sa part mo as owner, at least malalaman mo kung ano magiging patok na dish na i-offer mo. Once hindi pumatok, create another dish. Huwag magsawang mag-experiment. Once kasi naisip natin ng tumal, naisip din natin ng lugi, nagkakaroon ng negative impact sa ating katawan. Dito baka makapag-isip na tayo na magsara na lang. Kaya baguhin natin ang mga strategy natin, i-motivate natin ang sarili natin sa iba. Tumingin lang tayo lagi sa nakaka-inspire na gawa para mas ma-motivate ka